International Competition D3, sa real world, sa building ni Shin Yang-woo. Sinasabi ni Shin Yang-woo na mukhang burat na dapat niyang mas bilisan pang kumain, at sinasabi pa nito na the time is gold, kung gusto niyang tapusin ang iba pang mga piraso, kailangan nito mas bilisan pa. Nakagawa na siya ng chest plate, helmet, boots, at gauntlets. Kung makakagawa siya ng balabal ni Lantern, tapos na siya sa tournament preparations. Kadalasan, iniisip ng mga tao na ang mga tailor ang humahawak ng mga balabal. Ngunit kung ito ay isang leather na balabal, ang isang blacksmith ay maaari ring gawin ito. Ang pangunahing pagkakaiba ng maaaring ginagawa ng isang tailor ay sa mga design, option, at depensa, mas maganda ang mga ginagawa ng isang blacksmith. Nakita niya kung paano na-block ng balabal niya ang atake ni Noe at kung paano niya binabantayan ang gate, tiyak na ginawa ito ng pagma. Ngunit kahit na gusto niyang gayahin ito gamit ang creation, hindi niya maisip kung ano gawa ang bagay na yun. Ngayon napantanto niya na ito, ang loob ay ginawa mula sa iba't ibang mga leather. Napapatanong siya kung nilagyan ba niya ng dalawang klase ng leather na mataas ang depensa. Kung ang tinutukoy nito ang black leather na may mataas na depensa, marami ang mga ito, tulad ng mga mula sa furry minotaur, blue griffin, at marami pang iba. Pero kung isang red leather, wala na dapat, maliban sa isang lizard queen. Ang isa pang problema ay masyadong mabigat at matigas ang mga leather. Ang paggawa ng balabal sa mga yon ay magmumukha siya nakasuot ng leather box at mukhang burat. Napahampas si Shin Yang-woo sa lamesa at sinasabi nito na ano ito. Paano niya ginamit ang ganong kabigat na leather para gumawa ng balabal? Napatingin si Shin Yang-woo sa kanyang phone at may tumatawag dito. Ito pala si Pixord, dumating si Pixord at binabati nito si Shin Yang-woo. Lumabas si Shin Yang-woo sa kanyang building at mukhang burat, at sinasabi nito na mukhang energetic siya ngayong umaga. Tumatawa at sinasabi ni Pixord na syempre naman. Pagkatapos ng lahat ng ito ang araw na sinusundo niya si God Greed. May dark circles pa siya, at tinatanong ni Pixord kung hindi ba siya nakatulog ng maayos. Sinasabi ni Shin Yang-woo na nahihirapan siya gumawa ng mga bagay para sa kompetisyon. Pero hindi ito ang punto niya dito, at tinatanong ni Shin Yang-woo kung bakit pala siya nandito. Sinasabi ni Pixord na nakalimutan niya na ba, ngayon ang araw na lumalabas sila para kumain kasama ang ibang Korean team members at gumagawa din ng ilang mga diskarte. Pumasok na siya, at hinihintay na rin siya ni Yura. Nagtataka at sinasabi ni Shin Yang-woo na may kotse pala siya. Akala niya magkakaroon siya ng isang bagay tulad ng isang karwahe. Tumatawa at sinasabi ni Pixord na nakakuha siya na isang sedan na may moonlight blue na kulay, gaya ng kay God Greed. Nagtataka si Shin Yang-woo na isang moonlight blue ba yan? Pero itim yan, tinatanong ni Shin Yang-woo kung sigurado ba siya na hindi siya nagtitrip. Tumatawa at tinatanong ni Pixord kung ano ang ibig niyang sabihin. At sinasabi nito na walang paraan na maipahayag ang lalim nito sa isang kulay lamang sa ilalim ng araw. Nagtataka at sa isip-isip ni Shin Yang-woo na nag-iba ang kulay matapos tamaan ng sikat ng araw. Biglang na lang napaisip si Shin Yang-woo at sa isip-isip nito na ngayong napatanto niya na ito, ang 61st Island ay nababalutan ng mga apoy, baka nagmukhang pula dahil sa apoy, may posibilidad na hindi ito red leather. Nagmamadali at tumatakbo si Shin Yang-woo at sinasabi nito na iiwan niya na sa kanya ang meeting, maglalog-in na muna siya, sinasabi ni Pixord na pero naghihintay si Yura, sa Satisfy, sa Smithy, 3 layers. Rating, Legendary, Durability, 721-721, Defense, 1,115, 30% Physical Damage Reduction. 50% ang damage reduction, passive skill Sword Breaker ay nabuo. Strength plus 50, ang scale armor na binago ng legendary blacksmith na si Greed. Ang 621 maliit na black steel scale na ginawa sa pamamagitan ng kamay at pinagsama sa 3 layer ay nakakasigurado na mataas ang depensa at hanay ng paggalaw. Bilang karagdagan, ang bawat black steel scale ay may maliit na uka. Kung tamaan ito ng sandata ng kalaban, may tiyak na posibilidad na masira ang sandata. Tulad ng kaliskis ng Black Dragon, ang 621 na maliliit na black steel scale na ito ay magniningning sa tuwing gumagalaw ang nagsusuot. Ang dugo ng ogre ay ginamit upang tumaas ang durability ng leather straps, ang bahaging tinataas nito ay ang strength na nagsusuot. Sinasabi ni Greed na mukhang burat kung mas lalo niyang tinitigan ito, mas lalo niyang nagugustuhan ito,
at mas lalo siyang na-excite. Pagkatapos niyang magpalat ng klase, sa palagay niya nakagawa siya ng 10,000 mga item. Ngunit ngayon, sa wakas nakagawa siya ng kanyang ika-13 legendary items. Ang Holy Light Armor ay ginawa gamit ang mineral ng Diyos, na adamantium. Ang 3 layer ay mas masahol pa sa mga tuntunin ng durability at mga option, ngunit sa mga tuntunin sa depensa, mas maganda ito. Hindi pa panahon para gawin yan, dapat mag-search siya muna bago niya ito makalimutan. May mga natitirang ingredients pa siya bago makagawa ng gear ni Faker. Chameleon Lord's Leather, dahil sa mataas na pagkalastiko nito, ito ay malakas laban sa pisikal na pag-atake. Maaari pa itong magpatalbog ng mga pag-atake, nagbabago ang kulay batay sa atmosphere, kaya mas madaling itago ang sarili sa panganib. Sa isip-isip ni Grid na isa itong Chameleon Leather. Napapatanong si Grid kung bakit hindi niya naisip ito. Ito ang dahilan kung bakit nagawang manatiling buo ang balabal ni Lantier kahit matapos ang pag-atake ni Noe at ang mga apoy sa paligid nito. Kung gagamitin niya ito kasama ng Minotaur Leather dahil sa elasticity nito, maganda ang synergy nito. Ngayon, ang huling dapat niyang gawin ay gamitin ang creation, kung pagdikitin niya ang dalawang leathers at idisenyo ito batay sa ginamit ni Lantier. Clan, Launcher's Cloak, Rank, Unique Legendary. Usage Condition, Level 320 or higher, 20% bawas ng pinsala mula sa slashing at pagbato. May pagkakataon na tumalbog ang pag-atake ng kalaban, maaari ito pataasin ang ilang mga resistance batay sa klima, dahil sa hindi lumalabas ang leather ng chameleon sa labas, hindi mo maaaring asahan ang confusion o stealth effect. Sa isip-isip ni Grid tapos na, isang balabal na napakahusay na dapat niyang ipamahagi sa bawat miyembro ng Overgeared. Pagkatapos gawin niya ito, kasama ng helmet, boots, at gauntlets, nasa kanya na ang lahat. Dahil damage dealer siya, mahihirapan siya dahil sa nerf. Pinapatawa ba nila siya? Hindi lang siya DPS, pwede din siyang maging tank. Ang pagiging at nag-iisang overgeared, siya lang ang nag-iisang meta sa lahat. Sa real world, sa isang restaurant, sinasabi ni Pixord na Miss Yura, di ba sinasabi niya na dapat silang mag-dinner? Sinasabi ni Yura na mag-meeting na lang sila, nagtataka at tinatanong ni Pixord kung bakit wala na silang dinner, at kung bakit meeting lang ang gagawin nila. Nakakaapekto ang anticipation, kung paano damaloy ang oras para sa bawat tao. At sa wakas, araw na ng pag-alis para sa France, nagrereklamong sinasabi ni Shin Yang-woo na aabutin ng 9 na oras bago makarating sila sa Paris. Sinasabi ni Pixord na hindi ito ang susunod na bayan. Nasa Western Europe ito, sasakay siya ng eroplano para makarating doon, kaya wag siyang magreklamo. Naiinis at mukhang burat si Shin Yang-woo at sinasabi nito na ngunit ito ay 27 oras sa Satisfy. Maaari siyang gumawa ng mga item para kay Noe at kay Randy. At nakakuha pa sana siya ng 1.5% na experience, at makakasama rin sana niya si Irene. Bakit kailangan niyang pumunta ng personal para sa isang online tournament? Sinasabi ni Pixord na kinuha niya ang pagkakataon sa paghahanda ng isang kimchi sa isang event sa isang Korean restaurant na matatagpuan sa Paris. Sa ganoong paraan, hindi magiging isyu ang pagtataguyod ng kanilang bansa. Hanggang ngayon mukhang burat pa rin si Grid at tinatanong nito kung bakit gumagawa sila ng kimchi sa Paris. May biglang nagsalita at sinasabi nito na huwag siyang mag-alala. Ito pala si Yura at sinasabi nito na ang kanyang private jet ay may Satisfy capsules. Pwede siyang maghanda habang bumabiyahe sa France, kahit na sa palagay niya medyo maayos ang pagtrato niya kay Flaker. Nagpapakyot at sa isip-isip ni Yura na bukod pa doon, nag-effort siya ng husto para maging maayos siya. I'm sure medyo titingin siya sa kanya, namumula at sinasabi ni Shin Yang-woo na ito ay si Yura. At tinatanong nito kung gaano siya kay Aman, hindi lang yan, at siya ay mukhang mas maganda than usual. Tinaas nito ang kanyang jogging pants at nagpakita ng mukhang burat at sa isip-isip nito na mga bobo lang ang naging obses sa mga bagay na walang kwenta. May legs din siya, tinatanong pa nito sa kanyang sarili bakit ang gwapo niya pati ang gumagawa ng recap. Sinasabi ni Shin Yang-woo na marami siyang gagawin, kaya pahiramin niya muna ito sa kanya. Sa isip-isip ni Shin Yang-woo kung magstay siya ng sobra kasama siya, magha-hyperventilate siya. Biglang dumating si Pixord at pinapaalala sa kanya na nagbago ang mga patakaran para sa siege, boss raid, at pagtama sa target. Ngayon, lahat ay kailangang lumahok, sinasabi ni Shin Yang-woo na ngunit sa huling pagkakataon, ang bawat tao ay limitado sa 3 laro.
Pagkatapos, kasama ang mga individual na laban, at tinatanong nito kung maaari bang makakuha ng hanggang 6 na gintong medalya. Sinasabi ni Pixord na hindi, may chance lang sila na makakuha ng gold medal sa boss raid. Kaya nagkaroon sila ng strategy meeting kahapon, sinasabi ni Shin Yang-woo na never siya nag-siege, at tinatanong nito kung hindi ba sapat ang target sa kanila ni Yura. Napahawak si Pixord sa kanyang batok at sinasabi nito na nahihiya siya sa kanila, pero siya at yung ibang manlalaro ay kulang sa kakayahan na ipagtanggol sila ng maayos. Tinatanong ni Shin Yang-woo na kahit ba sa kanya, old man, naging masama din ba ang nerf? Sinasabi ni Pixord na burst damage ang konsepto ng klase niya. Dahil ang attack power ay na-nerf sa kalahati, sa tingin niya ay hindi siya makakatulong. At dagdag pa dyan, malaki ang delay pagkatapos ng bawat pag-atake niya, kaya wala na siyang countermeasures para dyan. Sa isip-isip ni Shin Yang-woo na parang issue ng mindset yan. Ang delay matapos ang pag-atake ay hindi na iimpluwensyahan ang attack speed. Habang ginagamit niya ang Great Sword, sinusuportahan niya ang attack speed niya, gamit ang buff ng Ideal Dagger. Well, para sa kanya, ang pagtaas ng rank ng Blade na si Iarut ang naging priority niya. Kaya siguro naisip niya na sapat na ito sa isang buff. Nagpapasalamat naman siya dito dahil kung papalaran siya, ang Blade na si Iarut ay nasa 83% na ng experience bago siya maging legendary sa panahon ng kompetisyon. Sinasabi ni Shin Yang-woo na gagawa niya siya ng isang sword bago sila dumating sa Paris, old man. Hindi naman makapaniwala ang matanda at nagulat pa nang sinabi ni Shin Yang-woo na gagawan siya ng isang sword para sa kanya. Batid pa ni Shin Yang-woo na wala siyang maraming artifact, at sa ganoong kaso, ang mga opsyon ay napakahalaga. Sa isip-isip ni Shin Yang-woo na kung mayroong isang Ideal Dagger na nagpapataas ng kanyang attack speed, ibig sabihin, posible din ang isang Ideal Great Sword, nag-thumbs up si Grid at sinasabi nito na ang kanilang koponan ay dapat maging malakas, after all. Makikita nating na naggabi na at nakarating na sila sa Paris, sa Charles de Gaulle International Airport. Ang bastos naman ng airport nila, sorry na isingit ko lang. Nagulat si Shin Yang-woo at sinasabi nito na malaki talaga. Mukhang 2 beses na mas malaki ito kaysa sa Incheon Airport. Sinasabi ni Yura na ito ang pinakamalaking airport sa Europa, bawat taon, humigit kumulang 530,000 eroplano ang dumadaan sa paliparan na ito. Tumawag si Yura ng isang limousine, at sinasabi pa nito na hinihintay na sila ng iba. Tara na at sumama na sila sa kanila. Gulat na gulat at mukhang burat at sinasabi nito na isang limousine yan. Ito ay ang isang limousine ng isang legends, sinasabi ni Yura na ito na ang ika-9 na beses niyang pumunta sa Paris. Hindi ba siya natutuwa na nandito siya? Namumula at sinasabi ni Shin Yang-woo na dinala niya siya sa Paris gamit ang private plane at limousine niya. At marami siyang pera, at maganda pa, siya ay isang unicorn. Nagulat si Grid na umupo si Yura sa tabi niya at sinasabi nito na ang bango niya. Amoy mayaman, nakakaloka naman. Sana all, burat ka Grid. Nagtataka naman si Yura sa mga reaksyon ni Grid at sinasabi nito na isa lang itong perfume. Sa loob ng limousine, makikita ang ganda ng Eiffel Tower. Nakarating na sila Grid sa tutuluyan nila at naloloka na naman siya sa kanyang nakikita at sumisigaw na isa itong luxury. Ultra luxury, sinasabi ni Yura na ito ang 5-star hotel na binigay ng SA Group para sa 224 na kalahok sa susunod na 16 na araw. Balita niya bawat araw ay nagkakahalaga ng $30,000 US. Grabe ang effort nila sa event, hindi naman makapaniwala si Grid sa mga naririnig at nakikita nito. Sinasabi ni Pixord na may press conference sila ngayon. Si Sihi ang nag-impake ng mga gamit niya, magpalit na siya at bumaba na ito. Hindi makapaniwala si Shin Yang-woo na ito ay masyadong maluho. Once na makagraduate na si Sihi sa school next year, dadalhin niya ito dito. Masyado siyang na-overwhelm, kailangan niya ng magpalit ng mabilis at bumaba. Sinasabi ni Shin Yang-woo na bata ba ang tingin niya sa kanya? Kakabasa niya pa lang nito na papabuntong hininga na siya. Mukhang burat si Grid at sinasabi nito na parang nanay lang nila gumalaw si Sihi. Sa press conference, mula nang dumating na ang representative ng South Korea na si Mr. Grid, sisimulan na nila ang press conference. Tinatanong ni Grid kung bakit siya ang representative. Sa dulo may tumatawag kay Grid, ito ay si Riges. Napapatanong si Grid kung sino ba ang naglagay sa kanya sa ganitong lugar. Sa isip-isip ni Yura na ikaw ang taong pinakaangkop sa job description, Mr. Shin Yang-woo. Ang katotohanan,
ay overgeared master siya. Siya ang pinakamataas sa kanila. Sinasabi ni Pixord na mukha siyang cool, proud na anak ng South Korea. Nagbuntong hininga si Grid at sinasabi nito na kung patuloy siyang tumitingin sa kanya sa magandang paraan. Sa tingin niya ba mayroon magbabago? Nagsalita na si Grid at humingi ito ng paumanhin dahil late siya. Siya ang representative ng team ng South Korea, na si Shin Young-woo, at siya din si Grid. Sa isip-isip ni Yura na ang cool niya Mr. Grid, kailangan niya lang gawin yan. Tulad ng laging ginagawa niya sa kanila, nagtanong na ang isang press at sinasabi nito na Mr. Grid, siya ay naapektuhan ng nerve, ngunit wala siyang sinasabi tungkol dito. Makikita ba nila yun habang tinatanggap niya na ang mga resulta ng nakaraang taon, dahil nanalo lang daw siya dahil sa kanyang job at mga item? Sa isip-isip ni Grid na France at American news reporters. Pon ba sila ni Bondre at Zibel? Sinasabi ng mga press na maraming tao ang nagsasabi na masyado siyang umaasa sa iyong mga item at job. Ngayong nawalan siya ng kanyang attack power, hindi na siya makakakuha ng magandang resulta sa PVP. Sinasabi ni Grid na parang hindi pagkakaintindihan ng lahat. Hindi siya naapektuhan ng patch na ito, napatigil ang lahat sa sinabi ni Grid. Sinasabi ng isang press na alam ng lahat na mababa ang depensa ng isang blacksmith. Hindi ba ibig sabihin ay labis siyang umaasa sa kanyang equipment? Parang umaasa pa rin siya sa pagiging overgeared, halos lahat ng kalahok ay nakatanggap ng sponsorship sa anyo ng mga item. Wala pa siyang natatanggap kahit anong sponsorship. Sa tingin niya na nakakatawa ang sobrang kumpiyansa dahil sa equipment. Galit na sinasabi ni Bubat na nagrereklamo ba siya tungkol sa mga donasyon dahil pantay na sila sa mga ito. Anyways, makikita niya lang ang mga medalya sa malayo. Sinasabi ni Zibel na hindi niya akalain na gagamit siya ng isang tao na umaasa lamang sa equipment bilang front kung sakaling mabaigo siya. Pagkatapos mawala sa rangkang, ang talino niya lang yata ang tumaas kay Yura. Napatahimik naman dito si Yura at si Pixord naman ay galit na galit. Sinasabi ng isang press na I guess walang mali sa pagiging confident. At tinatanong nito kung sasali ba siya bilang blacksmith. Hindi ito isang sikat na laro, ngunit hindi bababa ang magagawa niya at makakakuha agad siya ng isang gold. Sa isip-isip ni Grid na masyado silang nag-iisip, napapatanong si Grid kung gaano nila siya inaatake patalikod habang siya ay nananatili sa bayan at tahimik. Sinasabi ni Grid na hindi niya alintana ang iniisip ng lahat. Ngunit sa palagay niya, siya ay isang legendary blacksmith, ang pagsali ay magiging hindi patas, magiging generous siya at hindi sasali sa production competition. Hindi niya alam kung lahat ng tao dito ay marunong magbilang ng tamang mga daliri, ngunit kung wala ang kaganapang yon, ito ang minimum na halaga ng gintong medalya na kukunin ng South Korea sa kompetisyong ito. Sa tingin niya yung ibang team ang dapat mag-isip tungkol sa kung paano nila hahatiin ang natitira.